Sumipa ang imahinasyon ng vlogger na ito nang ang paa ng manok o yung tinatawag nating Adidas, ginawa niyang malabutones o tali ng jacket. Meme lang daw ito. Trending daw kasi ngayon ang mamahaling Chinese-style jacket ng isang sikat na sporting brand. Sa kanyang paandar, bigyan ng jacket yan. Pero ito raw talaga ang Adidas na afford ng mga Pilipino. Paa ng manok. Sa mga naghahanap ng pwedeng ihanda ngayong Chinese New Year, takbo na sa food park na ito sa Sampaloc, sa Maynila. May chili garlic na, bossing. Ang ibinibenta kasi ritong paa ng manok. Hindi lang basta iniihaw, kundi dim sum style chicken feet na may sweet and umami sauce. Parang restaurant style yung lasa. Ang nagluluto nito, si June, na dating cook sa isang Chinese restaurant. May mga amo kong Chinese, na-adapt ko lang sa kanila. Kaya ginawa kong negosyo. Madaling araw pa lang, takbo na agad sa palengke ang anak ni June na si Jovi para makahanap ng paa ng manok. Nay, magkano po pa Aba, etong si Jovi, pagdating sa pagpili, napakametikuloso. May kalyo pa to na yung may butas. Pag good kasi, talagang makinis siya tulad nito. Ay, ito mas maganda, mas malalaki. Magkano kilo? Walang bawas, may kuko pa. Kayo na magtatanggal, ay salamat. Salamat po. Ang mga nabili ni Jovi, agad nilinis ni June. Lance lang natin para matanggal yung mga impurities niya. Luya at saka green onion leeks. Siguro mga 30 minutes. Pagkatapos ng ating pakuluan, piprito naman natin hanggang sa maging golden brown siya. Mga 30 to 45 minutes yan. At ibinabad sa malamig na tubig. Bababad mo para yung init niya mabawasan. Tapos gagawa tayo ng sauce niya. Matrabaho talaga eh. Nagisa muna siya ng luya, dahon ng sibuyas at bawang. Tinimplahan ng star anise, toyo, oyster sauce, at asukal. Ihalagay natin uli yung chicken feet. 30 to 45 minutes uli bago hanguin. Kasama yung starch. Pampalapot lang. Bago itinda sa kanilang pwesto, inilagay muna ng misis ni June na si Josie ang mga iniluto nilang paa ng manok sa container. Kada tab na may isang dosenang paa ng manok, 320 pesos. 85 pesos naman kada 3 piraso. Ito po para sa mga tingi-tingi, yung a la carte namin. Meron din kaming rice, kapatner nito. Kasi pag iba naman gusto nila nakatab. May chili garlic to. Kaalat, may matamis siyang lasa. Tapos full of the bone siya. Isang kahig, isang tuka lang daw dati ang pamilya ni na June. Nung bata kasi kami, talagang nagtitinda lang kami. Sa bangketa lang. Pag wala kang tinda, wala ka rin kakainin. Hanggang sana sa pagluluto, nila nagsimula. Pero ngayon, kumikita na sila ng mahigit 10,000 pesos kada araw. Uy, tara na. Ang paborito naman daw na pulutan ng taga Navotas na si JR, hindi lang daw gawa sa mismong paa, kundi pati na sa kuko ng manok.
Feet Charon. Anyone? Karamihan po kasi na gumagawa nito, ito lang po talagang ginagamit, yung pinakapaa. Tinatapon lang po yan. Naisip ko na bakit hindi natin gawing chicharon. Para matanggal ang lansa at dumi sa kuko, lalo't ikinakalahig ito ng mga manok sa lupa. Ang mga nakolektang kuko, hinugasan niya ng suka. Para matanggal po yung mismong mikrobyo ng kuko, babalawan po natin ulit ng tubig. Mga 2 beses po natin gagawin. Titimplahan po natin yung mismong kuko. 2 kutsaritang patis. Optional po kung gusto nyo maglagay ng pampalasa ng MSG. Kalamansi po dapat, importante meron. Mamarinate po natin siya ng mga 20 to 30 minutes. Sunod niya itong isinangag sa kumukulong mantika. At nung golden brown na, pwede nang pulutanin. Masarap talaga ang paano sa alak. Nung una, hindi ko nung pinapaalam na gano'n nga yun. Nung medyo nangangalahati na, nagulat sila na, ay, kuko pala yun. Sabi ko, oh, di ba? Para po siyang chicharong baboy. Nasang cornic eh. Nakunguya kaya lang matigas. Kung wala kang ipad, hindi ka mangunguya yan. Anong reaksyon mo na mga kuya ng manok? Pero okay lang. Pati ko ng manok ngayon pinakain na pala. Yung danger kasi kapag sa kuko yung kinakain natin, lalo na kung hindi siya deep fried, may chance na makasugat sa ating gastrointestinal system, sa ating bituka. Maituturing naman ng institusyon ang kainang ito sa Pasay na bumubusog sa kanilang mga suki sa loob lang naman ng mahigit 4 na dekada ang kanilang mga customer. Madalas daw mapasipa sa sarap ng kanilang best seller, inihaw na Adidas. Recipe ito ni Alegria. Nung nagsimula kami, ulam lang ang mga tinda namin. Ako nagluluto. Naisipan na mister ko, pagtinda tayo ng barbecue kasi marami na nagtitinda ng ulam. Pag malinis na, tinatanggal na nila yung kalyo. Tinatanggalan ho ng kuko. Pagkatapos nalaman sa asin, hugasan na po. At saka niya i-marinate sa kanilang adobo-style sauce. Malambot na po ngayon yung paa, hahanguin na po natin para tuhugin na. Kada stick po, 2 pirasong paa ng manok. Tapos ang presyo po nito is 21 pesos. Papakin ulam all around. Napakalambot, yummy. Sarap, pwede mo kainin. Dahil sa pagtitinda nito, malayo-layo na rin daw ang inasenso ng kanilang buhay. Higit sa lahat, napagtapos nila ang 3 nilang mga anak. Sipag at tiyaga. Yan ang sikreto. Tsaka masarap, malinis. Wala silang malalasahan lansa sa mga paninda natin. Magandang source yung pagkain ng manok ng collagen, which is a good protein that helps with skin elasticity. In terms of nutritionally, delikado, especially for those with kidney disease kasi mataas sa phosphorus ang paa ng manok. Tapos, since balat yung majority ng kinakain natin, mataas din yung cholesterol. Dati, patapon lang ang paa ng manok o Adidas. Pero ngayon, marami tayong mga kababayan ang nahango nito sa pagiging isang kahig, isang tuka. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.